Mas malamig sa nagyayelong baso ng beer. Chillax Radio. Steady lang ang usapan. Wasak ang tugtugan. Mga kapatid, Sabado ng gabi, alas 9 na naman. Ito pa rin po ang pinaka-banayan, pinaka-malamig, at Ang bagal mo, Lord! kahindik-hindik na 2 oras sa impapawid. Ito po ang Chillax Radio. Tagay na, tagay. Ito po ang Halloween special. Ito na pala yun. Ito na yun! Pero kahit araw ng mga kaluluwa at patay ngayon, hindi mawawala si Binibining Silvia La Torre. Ay, palakpakan mga kapatid. Bawal uminom sa sementeryo. Bawal uminom, bawal magsugal, bawal magpatugtog, bawal magsaya. Pero lahat yan ginagawa, no? Ano? Ng Pinoy. Kaya yung yotis kong sikyo ng sementeryo, nag-resign eh. Kasi wala siyang magawa. Ay, sisitahin mo yung mga nagiinom ng sementeryo. Ayun. Diba? Parang that shit, diba? Kaya kaya kung dalo pa uminom, magkaraoke. Diba? Celebrate the dead, diba? Ang tinig po na inyong natinig, ay nagmumula po sa lalamunan na nag-iisang Norman Wilwayco, ang dakilang nobelista at all-around good guy. Magandang gabi sa iyo, Iwa. Magandang gabi sa inyo. Oo, ako po si Lord Rivera, kasama po natin si DJ J. at si Direct G. Direct na ulit. Direct na ulit. Totoong direct na ulit ngayon. Welcome po sa isang kahilakilakbot na kabanata ng Chillax Radio. Dapat siguro yung boss natin parang nasa kuweba. Oo, ikaw na bahala dyan, DJ. Boses na parang nasa kuweba. Ako, papansin ko parang mas sineselebrate ng tao ngayon ang Halloween kumpara sa mga nakaraang taon. Bakit kaya? Sa tingin ninyo? Hindi ko alam, pero madaming... Ito, last week pa lang may mga nag-ano na party. Costume Maraming party. In fact, sa Marikina nung isang araw, may mga nagbisikleta na naka-costume. Bakit kaya gano'n? Baka nagsasawa na. Sa? Pasko, lagi. Sa akin, mas na-excite ako sa Halloween kaysa sa Pasko. Siyempre. Diba? Bakit gano'n? Ano ang meron sa Halloween? At napafascinate tayong lahat. Anyway, mga kapatid, samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi o hanggang libing. Corny. Ay, nako. Welcome po mga kapatid. Sana po ay relax lang kayo sa mga... Teka muna, kailan sila napunta ng sementeryo? Ngayon? November 1 o November 2? November 1. Oh. Pero ba nga? Kahapon. 31. Biyernes. Na hindi holiday. Yan. Yun, sorry kayo. Oo, sana po mapayapa. Bangko, no? Payapa po ang inyong pagninilay-nilay tungkol sa inyong mortalidad, pagkatao, yung gaano katagal ang ilalagay ninyo sa mundo. Yung nung isang taon, 2 taon lang kasama ninyo. Ngayon dadalawin nyo na. Dadalawin nyo na. Ikaw ba, ilan dinalaw mo ngayon? Jim Libiran. Then punta na kami sa pansyon ng aking mga ninuno. Pansyon? May pansyon. Yung parang isang mausoleo. Pantheon, parang gano'n. Matindi yan Saan yan? Sa La Loma. La Loma, sa Norte. Sa North. North, nandun, nakalibing si Fernando Po Jr. At si Ramon Magsaysay. At si F.B. Harrison. At si Manuel Rojas. F.B. Harrison? Doon ako nagulat Ang dami pala mga colonial na mga leaders na nasa Norte. Mula pa panahon ng Kastila hanggang yung mga American Governor Generals. Ginawa ninyo ni Professor Xiao na... Yes, oo. Siya nagturo sa inyo o may ibang nag-guide? May binigyan na ng mga guide, pero alam naman ni Xiao kung saan nakalibing yung mga yun. So pinuntahan ninyo yung pansyon ng mga revolutionaryos? Nandun, meron. Oo, may mga pangalan pa yan. May mga in fact, magugulat ka, may mga libingan din ng mga Jewish refugees. Talaga? May Jewish may Jewish grave doon. May mga Star of David, gulat ka. Sa Sagada, nakakita ka na. Talaga? Nayapakan natin at natabunan na siya. Ganun.
Kaya ka pala nagaganyan. Lagi ko rin nakatawa. Tinukuan ako. Ikaw ba, DJ, sanang patay ninyo? Medyo matagal na eh. Medyo matagal na hindi kasi ako bumibisita. Pero Loyola, Parañaque. Sa magulang mo, hindi ka dumalalaw. Hello. Oh, hello po. Ikaw, Iyo, saan ang patay ninyo? Dito sa sukat. Takasama naman ba si Sa sukat. Sukat. Social ang sementeryo sa Sukat. Andun yung lolo ko, lola, Mhm. iba pang mga peeps na sa family. Ako sa Loyola. Lolo at Lola. Marikina o... Sa side ng tatay. At yung lolo ko ay may foresight na bumili ng maraming lote. Talaga? Oo. Dito sa Marikina? Kaya tuwing nakikita ng nanay ko na nagnigrilo kami ng kapatid ko, niya sabi lagi na, huwag kayong mag-alala, may lote kayo. Sa Loyola nag-aantay. Ganun lagi. Ganun ka ang nanay ko. Na, in hindsight, napaka-generous sa aking mga ninuno na inisip nila yun. Di ba? Oo, hindi mura pa kasi. Pero, panahon na yun. napunta ako nung isang buwan sa San Agustin. Sa ilalim. May crypta doon eh. Sa ilalim. May crypt doon. 80,000, 50 years. Kasama mo sila Juan Luna, Talaga? at mga Ayala, mga Subel. Ano yan? 80,000, 50 years. Ano ibig sabihin? 50 years ka Pero na. maliit lang yun, condominium lang yun. Condominium type. Pero ako gusto ko siya eh. Bigla ko na maisip eh. Yung abo, diba? Parang maganda na nandun dadalaw. Doon ka dadalawin. Kasi iba yung dating na eh. So 50, pagkatapos ng 50 years, Saka, ilipat ka na. nasa ilalim ng lupa o nasa ano? Nasa likod ng Above ground. above ground. Pero parang mukha siyang Creepy yung nasa ilalim eh. Alam mo yun, Pero creepy rin siya. Pero para sa akin, gusto kong nandito. Okay. Maganda. Good Maganda company siya. yung tip na yan. Sige. Oo. At mura na yun ha. 80,000, 50 years. Bayad ka na lang pang 100 years mo, di ba? Oo. Maganda. Gusto ko siya. At 50 years, 80,000. Bakit ka 80,000? 50 years. sa'yo yung lupa, yung ano? Oo. After 50 years, Bahala ka na. kung hindi na rin yun ang mahal mo sa buhay yun, itatapon na yun. Ibubuga ka na lang sa hangin, parang gano'n. Oo, yung sinasabi natin na minsan sa sementeryo daw nakakita ka ng mga ba't may buto rito sa tabi. Ay. Yun yung mga hindi nakakabayad. Oo, totoo yan. So, akala mo iwa, tapos ka na pag namatay ka. Oo. Hindi. Kailangan magbayad ka pa. Ganon, oo. Ito ang panahon po mga kapatid, ang panahon ng kaluluwa. Mga araw ng kaluluwa, araw ng patay ay pagkakataon na tayo magnilay-nilay tungkol sa ating kamatayan. Di ba? Nung bata pa ako, Lord, ako yung balagong sa pamilya, ako yung laging dala-dala ko yung adobo, tsaka yung kanin, kasama ko yung driver namin. Bakit kailangan talaga adobo at Di ba? Dahil yung adobo, habang tumatagal, sumasarap? Baka hindi napapanis. Hindi napapanis. At yung amoy pa ng adobo at sa bagong bukas sa Tupperware, Na pinagpapawisan. pinagpapawisan pa Hindi, na. sabi nasa kaldero talaga, kasi kaldero lalagay mo sa araw. Alam ko na, pinapawisan yung anin na pinapawisan. Na hindi mo malaman kung panis na ba to. Oo. Pero rin. Diba? Masarap pa din. Pero ang sarap sa norte, lalo na di. Bata pa ako. Hindi ako upuan, parang nakahiga ka lang na gano'n. Siyempre, dadalawa kami ng matawag ng driver. Lalabas ako, ang daming pagkain sa doon sa hilera. Hanggang nagkaroon na ng mga food stand. Dati wala pa, puro mga ditulak lang yun. Yung salitang undas mga kapatid ay galing po sa Kastila na ibig sabihin ba to move forward. Yun ba yun? Yun ang undas. Kaya weird nga eh. Kala Ang natin tawag dyan sa Quezon ay undras. untras. So ibig sabihin parang isang forward motion. Na napaka-realistic at napaka-accurate kasi In short, Alam kung nila. gagawin mong hashtag, move on. move on. At alam ng lahat na, di ba bakit napaka-morbid ng topic sinasabi nila na huwag natin pag-usapan yan, lahat ng mga kultura at reliyon at mga pananampalataya sa kasaysayan sa mundo ay may mga death rituals. At yung mga death rituals na yun is to remind us ng ating Mortality. na tayo panandali ang mga tenants lamang sa mundong ito. Yan. Pero ito tanong, ano ang gusto nyo nakasulat sa inyong lapida? Yan, diba? Nako. Ako, pull string to stop.
O kaya God knows who does not pay. Ikaw, Jay. Hindi ko pa naiisip. Hindi mo naisip. Oo. Ikaw, Iwa. Papa-premita ko. Oo, parang kayo. Pero may nakasulat pa rin dapat yun. Kunyari, tatago sa pamilya, gano'n. Kailangan ba na may nakasulat? Norman Sanaylan. Norman Sanaylan. Ikaw, Direct Jim. Norman. Norman Sanaylan. Oo. Meron ako ng litrato niya. Sa'yo pala yun. Oo. Ikaw, Jim. Akala ko. Simple lang. Huwag niyong bubuksan. Hindi, magandang exercise kasi yan, no? Dahil iniisip mo na. Kasi yan ang encapsulation ng buhay mo. Diba? Parang, at least habang nabubuhay ka, iniisip mo, ano ba yung mga maaari mong gawin sa buhay na to na, diba? Yun. O yung mga nakikinig sa amin, tweet nyo nga kung anong gusto ninyong nakalagay sa lapidan. Oo. Ang hindi mag-tweet, mamamatay ka agad. Kaya naalala ko na naman yung sikat na gumagawa ng lapid na sa may pababa ng Teresa. Si Lito Lapida. Lito Lapida. Saan yan? Nakapost yun sa TNL ah. Pag pababa ka ng ng Teresa, galing sa Antipolo. Lito Lapida. Galing mong pangalan. Lito Lapida. Alright mga kapatid, dahil kamatayan na pinag-uusapan natin, DJJ, magsasounds ka na may kinalaman sa kamatayan. Yan. Death metal? Death metal tayo. Bahala ka, Jay. Nagbabalik po mga kapatid ang pinakaswabing 2 oras sa Impapuwid. Ito po ang Chillax Radio. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, ako po si Lord De Vera. Kasama natin si DJJ. Direct Jim. At tayong special na panukuhin na si Iwa. Iwa. Oh, yeah. Pulutan pa. Nabinabati natin ang 5 nakikinig sa atin. Kasama na dyan si... Walo. Siyempre si Miro Abala. Hello sa'yo, Miro, ha? Si Lester Piones. Si Marsa Pues. Sino pa ba? Abay, 3 nagpadala Aldo. natin ng Si Aldo. Si Aldo Gardosi. Aldo ba Ang absent na si Mong. Si Mong. Si Homer at si Tino Vicio. Sino yan? Yung ng mga Tagaytay. listeners. Mga listeners, oh. Si Professor Joey de los Reyes. At ang kanyang mga tropa sa Lukban. Lukban, nakikinig lagi yan. Nakikinig sila pag guest si Joey. Tama. Oo. Ayan. Ngayon mo na. Ngayong gabi mga kapatid, meron kaming special na presentasyon sa inyo. Diba? Dahil Special nga, Halloween special, diba? Halloween special ngayon. Kung sa DZRH, meron silang gabi ng lagim. Meron tayong mga radio drama na talagang At wala. Masusuka kayo sa takot. Tama ba yun? Tradition ba to? Tradition to? Last year ba ginawa natin? Hindi, 2011 pa natin ginawa. Nakita ko sa email galing kay Jim Libiran. So itong nakaraang taon, hindi natin ginawa. Hindi natin ginawa? Oo. Dapat special talaga to. Special to ngayon. Oo. Teka muna. Si Iwa kasi may sinulat na script. Ang pamagat ay Gabi ng Saltik. Dong, gawin mo siya na parang yung sa gabi ng lagi. Gawin mga Gabi ng Saltik. yung tawa to. Sabay tawa. Oo, yung tawa. Na may special effects si Jay dyan. Special effects tayo. To, Yan, ha? so, kayong dalawa pa lang to eh. Perform natin mamaya yan, Iwa. Ako yung narrator eh. Diba? Oh, pero kayo... Tama na, huwag mo na i-rewrite. Tapos, may isa naman, sinulat ko naman. Alright. Ayan, 2011, pamagat ay Karnabal ng Kamatayan. Carnaval. Teka, wala tayong Noong nakaraan, meron tayong Mga babae. Oo. Hindi, ito ngayon, itong Karnabal ng Kamatayan, para sa 2 tinig lamang ito. Okay. Ang pangalan ng character ay si Tonyo at si Jansen. Ayan. Johnson talaga eh. Hindi talaga siya script, no? Na para mas guide siya. Diba? Kunyari, eksena, opening scene niya, labas ng karnabal. Madidinig ang tunog ng mga masayang musika, mga pang-carousel, very sweet. Mga sari-saring tunog ng mga taong nag-uusap. Tumitili mga batang sumisigaw sa saya. Yan. Tapos, papasok ang 2 magkaibigan na si Tonyo at si Jansen. Yan, ha? Sample lamang yan, mga kapatid, ha?
At Chillax Radio, dito po ngayong gabi, Tatakutin namin kayo. Ganun ba? Hindi, pagkatakot sabihin mo lang yung mga utang nila, takot na yan. Utang nila. Sasakay kayo ng MRT. Yung pa lang, di ba? Nakakatakot Ka na yun. Magiging presidente si Ayoko. Easy, boy. Sinong nakakatakot maging presidente, Jim? Lahat. Pero ito tanong, kailan ka huling natakot talaga sa buhay mo? Yung takot na takot ka, maliban sa may kinalaman sa pulis at yung mga tinatago na yung mga... Natakot? Ako, Tato muna. Ano yung huling pinaka nakakatakot na pelikulang napanood ninyo? Ay, ako pa rin yung kaya, no? Yung Loving You Yours na... Ay, si Julie Vega. Julie Vega. Oo. Yung trilogy yun. Pero kanina, nabasa ko, may nagkagusto yatang Encanto daw. Kaya siya, kwento na ganyan. Ganon. Nawala ka agad dito. Yup, Julie Vega. At si Julie Vega ay nakalibing sa Loyola. Loyola san? Kung saan mo hindi dinadalaw ang mga kamag-anak mo. Doon din ba kayo? Doon din kayo? Oo, doon ako. Pakidalaw na lang si Doming para Si Doming at yung kaibigan si J at maraming pang iba. Anong pinaka nakakatakot na or yung huling nakakatakot na naihi ka na halos maihi ka sa takot? Isa lang nung bata ako, worms. Worms? Oo. Ano yan? Takot ba yun o nandidiri ka? Hindi, takot talaga. Dahil kinokuryente nila yung lupa, yung negosyo ng kapitbahay nila. Yung lumalaki yung mga Hindi ko alam yan. Pumasok sa Bulate. Pumasok sa shower. Yung pag naligo, tas yung worms galit, kaya pumapasok sa sa balat mo, gano'n, kakainin ka talaga. Yun. Alam ko yan. Binaha yung buong bahay ng ng worms. Hindi ako makapag-shower, no? Siguro mga 6 na buwan ako nagtatabo lang. Naalala ko yung eksena na yan. Trailer lumalabas yung bulate sa shower. May pelikulang alam pa up din naman. Tata Esteban. May eksena doon. Babae, nag-blower, kinakain siya ng blower. Tutunan yung mukha niya. Diba? Yung tuloy Para ka lang yan. Yung isang episode sa Shake, Rattle and Roll. Yung refrigerator na nagre-rate naman yata yun. Oo. Na-direct ni Ismael Bernal. Ano yun? Yung frigidaire. Si Yung unang-unang Shake, Rattle and Roll. Janice yan, diba? Janice de Belen. Janice de Belen. Kinakain ng frigidaire. Oo. Pero ang pinaka-paborito ko doon sa unang-unang Shake, Rattle yung kay Herbert Bautista. Yan, yung manananggal, Yung grabe yun. Grabe yan. Yung naihiya ako sa takot doon. Talaga? At saka nung tapos na, nung sinusunog, yung manananggal, kikita mo pa yung pakpak. Ang galing, Oo. galing. Hindi yan. Hi. Sounds tayo, DJJ. Sounds mo na, Mga kapatid, nagbabalik pa rin po ang pinaka-banayad na 2 oras sa Himpapruit. Dito po ang Chillax Radio. Pero bago ang lahat, binabati po natin si Nanay. Meron po tayong mga minamahal po dyan sa Project 3. Si Nanay at si Nanay. Si Nanay Upeng, Hello, Nanay Upeng. Dadalawin ko po kayo anytime soon. At mga taga-Tagaytay at mga taga-Vendes, Cavite, hello po sa inyo. Upeng. At mga punks ng Navotas, ng mga nakikinig ngayon, sana nakatuto kayo. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, ito'y kinagagalak po namin na itanghal sa inyo ang isang radio drama na sinulat po ng walang iba kundi ng ating award-winning na kaibigang nobelista na panauhin natin sa gabing ito na si Norman Wilwayco. Pamangat po nito ay Gabi ng Saltik. Napakasimple lang pero meron siyang kakaibang twist sa dulo. Alright mga kapatid, ready na tayo? Game, ito po ang
Gabi ng Saltik. Mga pangunahing tauhan, si Jim Libiran bilang Mr. Pudong, si Jay Gapasin bilang Dodong Guwapo, at ang inyong lingkod bilang narrator. Ako ay nagkikwento. Isang gabi, sa bayan ng Bignay, nagiinuman ang magkaibigang si Mr. Pudong at si Dodong Guwapo. Naiinip na sila sa kahihintay sa tropa nilang may dalang pampagising. Darating kaya sa attorney? Oo, mukhang nag-solo na naman si attorney. Hindi tayo naalala. Mag-alas 12 na eh. Mm. Oo. Dodong, palagi na lang ginagawa sa atin ni attorney to. Dapat dito kay attorney pagmumurahin eh. Huwag naman dong, kahit ganun si attorney, tropa natin yun, mabuti pa, i-tweet mo na lang. Oo nga no, naka-on kaya yung wifi ng kapitbahay. Bit talaga ha. Oo dong, kanina, nag-Facebook ako, okay naman, mabilis ang connection. Sige. Saan ba ipad ko? Sige, ito na. Sa airport ng MacBook ko, naka-on ng wifi. Anong password nila doon? _69 dong. Ano ba? Teka. Password ba yan? Password yan. Ulit. Teka. Susulat ko. Ayan ha, pakinggan mo. _69. Teka, yung one word yun ha? One word yan. Sige. Pero yung 69, number o ano? 69. So, 69. Ano nga ulit? Yung simbolo mismo. Ulit. _69, man. Okay. Pero bago ka mag-online, inumin mo muna yung tagay mo. Medyo... Okay. _69. Okay. Sarap talaga na alak. Hindi ko alam kung bakit na hindi lahat ng tao yata dito umiinom, no? Oo nga, Dong. Ano, naka-online ka na? Dong, ito, lagi na Twitter. Ano to tweet ko? May Twitter ba si attorney? Ano to tweet ko? Sabi mo, Dong, attorney, asan ka na? Oo nga. May hashtag pa ba yun? Lalagyan ko ng ulit, gano'n? Attorney, asan ka na? Pwede, Dong. Teka muna. Akala ko ba hindi natin mumurahin? Tropa natin si attorney. Hindi, pwede, Dong, basta sa Twitter lang at hindi sa, actual, no? Ganun ba yun? Nakakatakot to. Pang Halloween talaga. Yan. Lalagyan ko ng hashtag. Lalagyan ko ng hashtag. Dong, tumagay ka muna, tol. Ako, ang bilis naman. Ako na naman. Kakatapos ko lang ha. Katapos mo lang ba? Sorry, tol. Sige, ako na lang. Kasing ka na yata. Anong tayo dito, Sige. Ayan, naiwan ko tuloy yung tinatype ko. Ito. Pabasa nga. Ito. Bago ko i-post, baka may gusto kayo dagdag. Ito, tignan mo. Attorney, nakalagay. Yan. Lagyan mo ng hipot ka sa dulo para mas wasak. Attorney, asan ka? Ganon? Ha? Ganon nga. Attorney, nasan ka na? Ayan, lagyan mo pa ng apostrophe sa dulo, Dong. May question mark na eh. Okay lang yun. Gawin mong exclamation, tapos question mark, tapos ganon ginawa. Ayun. Tama. Question mark, tapos exclamation, ulit. Ulit. Tapos question mark ulit. And so on and so forth. Basta ganon. Ganon ginawa ng Airmas ko sa Facebook eh. Kapag nagpo-post siya sa wall ng AirPods ko kapag gabi na wala sa bahay. Terence mo talagang nagpe-Facebook talaga ha? Okay, teka. Ito. Alright, tagay mo na, pre. Teka muna. And dami na, exclamation point, tsaka question mark. Hashtag, lalagyan ko, ha? Okay. Sige. Send ko na to, ha? Yan. Tol sa'yo yan, hindi ko tagay yan. Ganun ba? Parang ako nang pinaiinom mo na, nilalasing mo ako, no? Sige, akin na to. Akin na to. Tignan natin ngayon kung magre-reply to po.
ng attorney na Sigurado yan, Dong, hindi makakatiis siya na may nagmumura sa kanya online. tagay mo na. Ayan. Tagay muna, tagay. O, sa'yo na to. Sa'yo na to. Akin na naman. Sige. Ba? May narinig ka ba? May umaalulong. Oo nga, no? Kaso ba yun? Narinig ko rin eh. Ay! Ayan na yata si attorney yan. Buksan mo pinto, Dong. Ayan. Ay, salamat. Dumating ka din, attorney. Attorney! Sino ang bisita ni na Mr. Pudong at Dodong Guapo? Abangan ang karugtong nito dito lamang sa Chillax Radio. Ang ating kwentong pinamagatang Gabi ng Saltik. Ayan ha, sana po yung nag-enjoy po kayo sa maiksing radio drama na sinulat ng ating kaibigang si Norman Wilway. Ang continuation po niyan ay sa susunod na taon. Eh, pagka-existential, parang waiting for Godot. Hindi ko lang na-realize. Mag-intay kayo. Parang... Alam mo, naalala ko doon, isang eksena sa Huwag Mong Buhayin ng Bangkay. Nung kumakatok si Jess Tony, di ba? Binuksan ni Charito Solis, nako, yung anak niya pala. Ayan. Yun, nakakatakot din. Yun, nakakatakot yun. Pinadala ko sa scene yun. Badip na badip yung airpads ko dun sa film na yun. Bakit? Pinapanood ko yung trailer kasi sabi niya, title mo na, anong po yung buong kwento, plot and all. Sabi ko, ha? Anong kwento yan? Hindi may scientist, binuhay yung bangkay. That's it! The end! Ganun si Airpads mag-tingin. Mali pa siya. Hindi scientist na nagbuhay kay Jess Tony. Si Charito Solis ay Faustian Pact. Sumpaan. Nakipagsumpaan siya sa demonyo na bigyan mo lang ng mahal na yung anak niya eh. Pianista, di ba? Yan ang pinakagusto kong eksena doon. Yun nagpapiano si Jess Tony. Bulok-bulok yung mukha. Yan. Habang kumikidlat-kidlat, no? Siguro wala namang magdedemanda sa atin pag nagpatugtog tayo ng mga samples, audio samples sa magmumbuhay ng bangkay. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag niyong iistorbe na Senyorito Robertito niyo kapag tumutugtog? Opo. Kung gusto niyo makinig, maupo na lamang kayo ng tahimik. Opo, senyora. Hirap na hirap ang mamandaling ka rito. Basta ka na lamang nila guguluhin. Sige na, Robertito. Tugtugan mo uli ang mama. Umpisahan mo ng pagtugtog. Doña Aurora, bakit ginaganito ninyo ang bangkay ni Robertito? Iyan, sinasabi ko, di ba? Huwag mong buhay ng bangkay. Tingin ko kasi, Pilipino lang ang maaring manakot ng talagang sagad sa boto sa kapwa Pinoy. Tama ba yan? Yeah, tama kasi yan. alam mo yung di ba? Hindi, tsaka kunyari, katulad ako. Nung panahon na yun, si Jess Tony, mati ni idol na siya. So, pwede mong tuwing matatakot ka, isipin mo na si Jess Tony, artista yan. Pero, nandun pa rin, natakot pa din ako Parang... Pero ito bang mga matinee idol yung sila Piolo Pascual, gumawa na ba ito ng mga horror? Oo nga, Gumawa ba ng mga horror to? Hindi pa yata. Good. Wala akong alam na si Piolo Pascual ay gumawa ng horror, pero ang alam ko, si Jericho Rosales, na co-star mo, ay may ginawa na mala-horror. Mala-horror siya, pero parang psychological drama siya. Hindi yung mga prosthetics, Hindi yung mga prosthetics. naandas na mukha at saka mga nangangagat ng leeg. Para sa akin, isa sa mga pinakamalulupit na horror stories ay sa pelikulang Pilipino ay Lucky
Wala kinalaman sa mga maligno o sa mga espiritu. Ano? Ito yung pelikulang Kisap Mata. Kisap Mata, no? Horror yan, para sa akin. Yan. Ayan, classic na classic yan mga Ano kapatid. nga ulit story, no? Ay, nako. Parang yung itim. Baka maganda, di ba? Ayun, may supernatural element yung itim. Yan, direct ni Mike De Leon. Mga kapatid, ha? Ito po, ha? Yung kay Nick Joaquin, Mm-hmm. ano yung House on Zapote Street? House on Zapote Street. Yan po binase ang pelikulang Kisap Mata Talaga? ni Mike De Leon. Pero may naalala ako kay Chiquito. Ay, oo. Ano yan? Ano yan? PG. Mang Kepweng. Wang Gabay. Na... Ito, dito niya ba sinayaw yung ano? Santa Yeah. Maria. Kailangan patugtugin natin. Patugtugin natin yan. Ngayon nadinig nyo na yung awitin mga kapatid, i-contextualize natin. Sa mga nakakaalala po sa pelikulang Mang Kepweng, Ni, ano? yung Chiquito, bakit nakakatakot ang Mang Kepweng at ang awiting nadinig ninyo? Diba? Alam mo ito hanggang ngayon natatakot pa din ako May, kumbaga, marami yung kinatatakutan pero pagka pinag-usapan na yung ito mismo Oriental na multo o Inchik o basta Asian na multo. Takot talaga ako. Kasi naalala ko nun parang may sila Redford White to. Parang may pinasok silang bahay. Tapos kailangan nilang humiga, matulog. Nagkataon may Haponesa na parang ano tawag doon? Yung mga entertainers sa kanila. Geisha. Na tumatalon-talon. Maliliit na akbang tumatalon-talon. Tapos inaamoy-amoy sila. Ala. Oo. Medyo nag-freak out ako nun nung bata ako. Kaya simula nun, tuwing... Makakita ka ng geisha. Oo, talagang ang galing kasi maliliit na talon, tumatalon sila, hindi sila naglalakad. Tapos inaamoy-amoy lang sila. Anong pelikula ni Redford White yan? Hindi siya yung Dracula. Hindi siya yung Dracula. Nakalimutan ko Basta napunta sila sa isang bakanting bahay, ganun, o lolooban nila, magnanakaw sila, ganun. Na nakatulog sila, tapos inaamoy-amoy lang sila, Parang naalala ko yung eksena yan. Nakakatakot yun, grabe. Hindi, pero balikan natin yung Mang Kepweng. Isa nakakatakot na eksena doon, si Piling na tumubo sa likod ng anak ni Mang Kepweng. Di ba? Yung ulo ni Piling. Nakakatakot kaya yun. Anong edad ka nito? Diyos ko, elementary pa. At least pang pelikula ni Chiquito, yung Takbo, Peter Takbo. Peter Takbo. At yung pelikula ni Tito Vic and Joey, mag-toning muna tayo. Ay, hindi ko na pa. Kailangan ipaliwanag sa mga nakikinig. Ano ba ang toning? Toning. Toning. Yan. Nung late 70s at early 80s kasi mga kapatid, no? Meron tayong Sikat na sikat. na radio program na alas 12 na. Alas 12 ba yun? Alas 4, alas 3. Basta alanganin yung oras Puyat na puyat ako. Hindi. Umaga. Madaling araw. Ganun. Gisingan yun gigisingin ka Alas 12 ng gabi. O alauna, parang gano'n. Tapos? Hindi ko alam, ginigising lang ako ng mga tsuhin ko nun, tsaka buong pamilya yun Kaya, tapos maririnig mo ang tumadagundong na boses ni Johnny Midnight. Johnny Midnight. Na? Kamamatay lamang. Kumamatay lang ba niyan? Okay, teka muna, bago na sabihin yan, di ba? Ang toning ay parang isang uri ng ritual na nagdadasal siya sa ere. Kukuha ka ng isang baso ng tubig. Yan. At itatapat mo sa radyo. So lahat kami talagang may baso kung gano'n, di ba? Talagang pag naniwala Pinoy, isang buong pamilya di ba? At saka ito, may plaka to. Mag-toning muna tayo. Pero inabot mo ba to, DJ? Hindi ko na siya inabot. Talaga. Pero so, gabi-gabi yan, no? Weekdays. Sa research, nakakapuyat yan. So, tas magdadasal siya, no? Tas maya, iba na yung lingwahe niya. Parang nag-give of tongue, no? Basta iba. Parang gano'n, no? At least yung dating sa akin, gano'n diba? Ano yung punto ng pagdadasal doon sa baso ng tubig na yun? Gamutin mo po sila, gano'n. At alisin mo ang kanilang mga karamdaman. Tapos magpapatugtog siya ng isang
napakalamis na kantang Bulaklak. At habang tinutugtog yung Bulaklak. Ano bulaklak? Bulaklak kay ganda ng bulaklak. Oo. Ganon? Oo. Meron siyang orasyon, pare. Yun nga, yung Orasyon, oo. Meron siyang yung intelligible, di ba? Oo. Na parang siya lang yung nakakadigs. Yun ang sinasabi ko. Meron siyang orasyon na unintelligible. Gibberish. Tapos biglang tutugtog yung Bulaklak. Kay ganda Tapos, ng bulaklak. Oo. Tapos biglang magsasalita siya, inumin ang baso ng tubig. Yun. Ganyan. Ito yung Parang gagaling ka raw, di ba? So, Lord, ano nangyari kay Johnny? Namatay sa cancer. Parang si Ernie Baron, di ba? Nagano siya ng mga cleansing, namatay Ayan, sa sakit. kagaya ni Ernie Baron, yung plaka ni Johnny Midnight, Binibenta. binibenta rin na may triangle, may pyramid. May pyramid. Maliwanag mo, Direct Jim, ang mystical significance ng triangle. Bakit ang triangulo ay isang talagang tanggap na hugis sa spiritual na dimensyon noon pa lang. Panahon pala ng mga Egyptians, di ba? Oo, dahil hindi una, yung equilateral triangle, hindi mo sabihin, hindi obtuse, hindi di ba? Ito yung pare-pareho ng sukat. Oo. Ito ay simbolo ng Diyos, di ba? Pero parang parang nakatungtong sa lupa, nakaturo sa langit. Yun. Oo. Yun di ba? Ayun siya sabi ng symbol of absolute balance ng triangle. Kasi, di ba? Ngayon, pinag-an nila to, naging apat yung side ng triangle yun, equilateral, di ba? Pinag-tungtong nila yung apat na yun at ginawang pyramid, di ba? Na ang lolo ko naniniwala rin dati doon. So, yung mga hamon na tinitinda namin dati sa Kaptimar, mayroon kaming salamin na pyramid. Tapos ipapasok mo doon sa loob. At ang bandang Buklod ay gumawa rin ng isang awitin. Tatsulok. Tungkol sa tatsulok. Pero iba naman ang kanila. Iba ang konteksto nun. Ano ba ang konteksto nun? Ang konteksto naman nun ay yung base na triangle ay parang ang sambayanan. Bayanan. Na marami at naghihirap at nasa ilalim at samantalang ang nasa tuktok yung mga nagpapasasar sa hirap ng mga nasa ilalim. At meron akong kapitbahay noon na sabihin na natin baliw talaga siya. Na mental na siya. Nasa bahay siya, pero sinusuot niya yung pyramid sa ulo niya. Hindi na mental yun. Yung may pinaniniwalaan yun. Hindi, na mental yun. Kaya nga dahil pag sinuot mo yung pyramid, pinupurify daw niya yung utak mo. So parang, sige, magaling ka na. Sama mo na yung pamilya mo. Wasak, di ba? At may pyramid siya palagi sa ulo. At hindi mo magugulat kasi ginawa ni Johnny Midnight, ginawa rin ni Ernie Baron yun. Yung Ernie form na tinatawag na uso yun, may mga nagsusuot ng sombrerong tatsulok. At hindi mo magugulat kung one of these days may magpapauso ulit niyan. Di ba? Dahil hanggang ngayon, hindi pa na-unlock yung power ng pyramids. Diba? Dahil for some reason, bakit sa panahon ng siyensya na may mga naniniwala pa rin dyan. Mas pinaniniwalaan ng tao ang misteryo. Sa akin kasi yung hardwired sa atin yung symbolism ng Diyos o ng kapangyarihan dun sa tatsulok. Ang mga Grego naman, ang sinasabi nila, ang Diyos daw, kung may hugis ng Diyos, ito ay bilog. Dahil walang dulo. Perfecto. The center is nowhere and everywhere at the same time. Ay, magsawas muna tayo. Magsawas muna tayo. Medyo Tapos sabi niya, man, kasi ako meron akong jersey, pinag-jogging ko everyday. Sabi niya, tatay mo to, tatay mo. Sabi niya, man, hindi pwedeng lagi ka na naka-jersey kasi may kita naman peeps. Ano ba yung si Manny? Palagi na lang yun ang suot-suot everyday. Manny ang pangalan ng tatay mo. Hindi, Manny ako sa bahay. Kasi siya, parang kailangan talaga, sinusubaybay niya mga post niya everyday, nagpo-post siya. Nagpo-post sa Facebook? Oo, pare. Sabi ko nga sa kanya, professional Facebooker ka na. Ay, binabayaran pa para mag-Facebook. Ano yung insight mo dyan sa yung generation? Gawain ng AirPods mo? Ano yung insight?
Kasi bata pa lang ako, tol, meron kaming kahon-kahon ng mga pictures niya, pare. Mula ng bata siya, black and white pa. So, tapos pare, yung mga picture, pag binaligtad mo, may history. Hindi lang, kuminsan, fictional. Yun ang wasak dun eh. Nasabi niya, The Legend of the Cowboy. Galing, ha? Tapos ano siya, grade 1 siya halimbawa, tapos naka-cowboy hat. Tapos may kwento doon, the cowboy was the guy, ganyan, blah, 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 blah. Tapos ako, Benz, sobrang, yun ang mga first ko ng storytelling. Napakalinaw na mga kapatid kung saan nanggaling ang Storytelling powers ni Norman Willwhite. Wala sa selfie na kanyang... Nagbabalik po ang Chillax Radio mga kapatid. Ang tinig na inyong nadinig mga kapatid ay mula po sa lalamunan ng ating award-winning na yung bilisang kaibigan na si Norman Willwhite. Ito pa rin po ang Chillax Radio. Okay. Ako pa rin po si Lord Rivera, kasama po natin si DJJ at si Direct G. Ian. Alright mga kapatid, ang oras po natin ay hindi mahalaga dahil ngayon ay Sabado ng gabi, wala kayong dapat pakialam sa oras. Relax lang, mamatay din tayo lahat. Oo, at saka yung mga dumadalaw sa atin ngayon na pag nag-iisa kayo sa bahay, Easy boy. hindi kumikilala ng oras yan. Tama ha. Eternity ha? Eternity. Mga kapatid, sa puntong ito, nais po namin magtangal ang isa na namang radio drama na sinulat po ng inyong lingkod, Lord Rivera, ng taong 2011. Luma na ba na to? Naalala ko to. Oo. More than a year siguro nang mula na nagsimula. Ano yun ba tayo nagsimula? Chillax Radio. 2011, no? 2011. Wala pang 1 year pala. Ito po mga kapatid, ang pinamagatang Karnabal ng Kamatayan. Eksena. Teka muna. Bago ako bumalat dyan, sinong mga gaganap? Ay, 2 tao lang yan mga kapatid ha. Ito po ay kwento ng magkaibigan na si Tonyo at ni Jansen. Okay. Si Tonyo po ay gagampanan ng inyong ni Norman Willwhite. Siya po si Tonyo. Tonyo, o nga. No? Perfect. At si Jansen, Jay. Si Jim Libiran, mga kapatid ha. Ang kwento mo ito ay may dalawang kaibigan na nagpunta sa isang karnabal. Karnabal na wala sila alam, parang nagpakita lang bigla, sumulpot lang ang karnabal sa gitna ng kawalan at pumunta sila ron. Unang eksena, mga may daw nakakita ng radio drama na walang dialogue. Dahil dito lalabas mga kapatid ang improvisatory skills ng inyong mga ni Norman at ni Jim Libiran. Si Norman, ulitin natin, Norman bilang Tonyo, si Jansen bilang si Jim. Okay. Ako po ang magkikwento. Sa labas ng karnabal, madidinig ang tunog ng masayang musika. Umiikot ang carousel, umiikot ang Ferris wheel. Matunog ng mga tao nag-uusap. Hindi mapakali. Excited. May mga batang sumisigaw. Papasok ang 2 magkaibigan, si Tonyo at si Jansen. Pareho mahilig sa mga kakatakotang mga bagay. Mula sa mga horror movies hanggang sa mga horror rides. Sa kanilang mata, bagong bukas ang karnabal na ito. Ang KK Carnival. Sa entrance ay may malaking bungo na nakanganga. May nakasulat na, "Enter at your own risk." May mga acrobats, mga kumakain ng apoy. May mga clowns na kakaiba ang kulay ng mga makeup. May mga tindahan na nagbebenta ng mga inumin at mga merienda, mga chichirya. At karamihan sa kanila, nakakatakot din. May mga iced tea na kulay dugo. May mga popcorn na para mga sirang ngipin. Mga hotdog na mukhang putol at mga daliri. Mag-uusap ang 2. Bilib na bilib sila dito sa karnabal na to. Ito na yata yung pinakamalupit na nakita nila. Astig to. Ngayon nakakita. KK Carnival. Guys, nakakita ka na ba ng ganito carnival? hindi pa.
Tsubog tayo? Ha? Teka. Teka muna. Pare, subukan natin yung mga rides kung nakakatakot. Okay. Ito. Tingnan natin to. Okay. Puro okay ka naman eh. Anong pangalan nito? Ay, umikot na yan. Ano yan? Ito ang Octo Impacto. Tingnan mo nga, bakit Octo Impacto ang ano? Bakit Octo Impacto yung ano? Kasi para may boses na Satanas tumatawa-tawa habang umaandar. Parang octopus. Ang mga galamay nila, masungay, gano'n, ugat. Okay. Sige. Sakay tayo. Okay. Tara. Okay. Bayaran mo na. Okay, sige, ako magbabayad. Ito na. Ayoko na. Sabi. Hardcore ito masyado, hindi ko kaya itong... May naman nakasakay sa ko. Nahihilo pa ako, pare. Okay, sige. Okay. Pare! Jansen. Ayan. Twister! Ay, sakay natin to. Bakit ba terror twister ang tawag dito? Hindi ba parang caterpillar? Oo, tignan mo yung tsura. Ano yan? Tignan mo yung sasakyan natin, parang kabaong. Oo nga, medyo... Kaya pala mahaba pila rin. Medyo magaang yung ano. Teka muna. Sige, sakayan natin to. Sumakay na tayo! Pero nag-iba yung boses ni Jansen. Sumusuka. Tayo lang. Mali mo yung boses ko. Parang hindi ko makilala yung sarili ko, ha? Sisigaw ko wala nang boses. Mali yung boses ko. Diba? Oo, ako lang. Tinamaan ba kita? Hindi, kanina pa, suka pa rin. Pero medyo nag-iba yung boses ko. Medyo parang lumuwa ng konti. Oo, ganito yung boses mo. Ganito yung boses ko. Ganito yung boses ko. Ay, hindi. Sige, ito. Sayang, excited pa ako to, Jansen eh. Oo, pero... Sakay pa tayo. Hindi. Teka muna, dapat mas light lang yung ride natin. Nasusuka ka na eh. Ito. Light pa ka mo. Ito, may nakikita ko ngayon. Ito, maganda. Yan yung maganda oh. Ganda nun, may mga kabayo. Forces of the Apocalypse. Maluguluhan na ako. Forces of the Apocalypse. Ito, di ba? Tingnan mo siya. Kakaiba. Carousel lang yan eh. Hindi kakaiba kasi yung mga kabayo niya, may mga pakpak na pampaniki, may mga pangil ng kabayo. Tingnan mo, ha? Pakpak ba yun? Sawa, no? Sa gitna, may salamin, no? Oo. Ito may salamin. Lapit tayo. Nakikita mo sarili mo? Wala. Salamin, ba't hindi naman yata salamin to? Salamin yan. Diba ba't nandito yung mga kabayo, tas tayo wala? Hindi. Wala. Teka. Parang nakikita ko yung sarili. Hindi. Ito, hawakan ko. Jansen! Bakit may dugo ka sa salamin? Ha? Anong nangyari sa balat mo? Ako ba yun? Oo nga, no? Ewan ko, baka nahihilo lang yata ako eh. Siguro, ibang ride naman yung ikot-ikot. Nakatingin tayo sa salamin dito. Paikot tayo. Marang okay, no? Funeraria, Satanica, ha? Horror house, ha? Hindi perfecto eh. Ibang klase. May kabang na bumaka. Puro dugo. Puro mga mechanical naman yan eh. Uy, Jansen, ako lang ba to o may dugo talaga yung kabaong? Oo nga, no? Malansa, no? O pati bituka, tinan mo, realistic talaga, oh. Pero... Totoo lamang loob. Kapsang nata ito eh. Ewan ko, ha? Pero, alam mo, Jansen, ang kinakabahan ako. Bakit? Kasi, tinan mo to, lakad tayo. Parang mananakit talaga itong mga nasa loob ng ano eh. ng horror ride na to eh. Mananakit? Sa pakit-aral ko nga, no? May latigo. Totoo ba yung latigo na yun? Ba't ba nangangat dito? Paniki ha? Paniki! Tangin na, no? Hayop pa, no? Hayop na horror house to, ah. Naku. Totoo ka. Alam mo, Jansen, iba na to eh.
Iba na to eh. Hindi pa rin, naduduwag ka lang. Duwag! Wag ganon, nakatakot. Tara na, bilisan natin lakad para makalabas na tayo rito. Corny mo naman, no? Ano ba yan? Ay, tingnan mo. Napapatuloy na lakar natin. Ano yun? Karit pa yan. Ano, baka makasakit ka. Ito Alam mo, totoo ng blade yan eh. Hindi, naduduwag ka lang pa rin. Diretso ka lang. May apoy sa harap po. Aray! Ano ba yun? Makakaso na yan ah. Tol, alam mo, iba na to. Fall na to eh. Ha? Ano ba ito napasok natin? Ha? Ikaw nagyayari ito eh. Diyos ko naman. Sa may entrance dito. Isitahan natin, no? Saan ba yun? Eh, babalik na naman tayo dyan. May panikin na dyan. Hindi tayo galing dito pa rin. Nandiyan yung karito. Parang may ilaw doon. Gusto mo nga naman. Asan na ba tayo? Hindi ng mga tao. Wala na ba tayo kasama rito? Teka. Dilim. Teka, mga pakinggan. Teka, ito muna tayo. Wala nang ano to ah. Parang wala nga ibang tao Walang dito. ibang ilaw rito. Ang dilim. Asan yung nagsisigaw ang babae? Ang dilim. Wala. Teka. Alam mo, ewan ko. Bahala na. Tatakbo ko. Ba't ako? Ewan mo ko. Akala ko na. Takot ako eh. Pito. Awan ko, salamat. Ito yung exit. Sir, Ito yung exit. Salamat. Grabe to. pao sa loob. Paawid dugo. Grabe to. Oh. Pero, Takpan hayop, di ba? Tol, no? Hardcore. ewan ko. Hindi natakot siya. Ewan ko. Iba yung pakiramdam mo dito. Alam mo, pare, umalis na tayo dito. Sumakay na tayo. Ha? Bad ang yung nasa garilo natin kanina. Ayoko na to. Hindi, nagiging... Pero teka muna, saan ba tayo? Parang hindi ito'y dinaanan natin kanina. Hindi, tol. Relax ka lang, tol. Hindi iba eh, hindi ito. Wala puno rito kanina eh. May puno ba dyan? Ha? Ang ganda nito script, sabi, mag-iiba ang mukha ni Johnson. Ano natin papakita mag-iiba ang mukha ni Johnson? Wala lang yung boses siguro. Mamaya pa yan. Oo. Tol, hindi naman yan dinaanan natin kanina eh. Walang puno dyan eh. Relax lang, tol. Teka. Johnson? Ano nangyari sa mukha mo? Ano nangyari sa mukha mo, Johnson? Ikaw ba yan, Johnson? At yan mga kapatid, ha? Diyan po nagtatapos ang dulang pinamagatang karnabal ng kamatayan. Di sa script, Corny. ako yung nag-ibang... Si Johnson ba eh? Nag-iba ng anyo, pero yung kausap ko yung nag-iiba ng anyo. Oo nga, no? Bahala ka na din dyan, DJJ, sa FX yan, ha? Bigyan natin. Ay, mga kapatid, ha? Malapit na po mag-alas 11 ng gabi. Ito pa rin po ang pinaka-suwabe, pinaka-banayad, pinaka-malamig na 2 oras sa himpapulid ang Chillax At Radio. kung hindi kayo natakot sa radio drama namin, di ba? Huwag kayo sa likod, Rick. Pag hindi kayo natakot, isipin nyo lang, pag tulog nyo sa gabing ito, may posibilidad na kayo hindi magising bukas. May tao sa ilalim ng kama. Yan, oo. O kaya, Nakadilat. pagbili mo ng noodles sa tindahan, sasaksakin ka ng isang lasing o masasagasaan ka. Or, sasakay ka na MRT. Yun, o sasakay ka ng MRT. May kasama ka bang nakikinig ngayon? Kung wala, sino yung nasa likod mo? Yan. Mga kapatid, ito po rin po ang Chillax Radio. Panahon na po para tayo magpaalam. Panandalian lamang. Sana next week bumalik pa rin tayo. Mahirap yan, di ba? Hindi pa mamaalam na ganyan. DJJ, mag-sounds ka. Talagang maiihi sila sa takot. Yan. Ha? Mulit-mulit, pasalamatan po natin ang ating panauwi sa gabing ito. At nagsulat ng ating unang radio drama na binasa, Ang Gabi ng Saltik. Mga kapatid, ang kaibigan natin si Norman Vilwaito. Ako pa rin po, si Lord Dumira, kasama po si DJJ. At si Direct Jim. At Sana tuloy natin ito. sa hukay. Hindi, babalik pa tayo next week. Oo, meron next week pa eh. Okay. So, actually, mabuhay tayo lahat.